Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So ayan guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. Okay? So guys, again, ipapaalala ko lang no sa mga mag-a-avail po sa akin ng wishing candle and cord cutting. Papaalala ko lang na pag may doubt po kayo, wag na po kayong magpagawa sa akin. Kasi kailangan ko pa rin ng paniniwala nyo kasi part pa rin siya guys ng manifestation. Okay? Ayan. So, pasensya na guys, pinost ko lang yung video. Again, so ayan guys, sa mga mag-a-avail pala sa akin ng cord cutting and wishing candle, pag meron kayong doubt, siguro wag niyo na guys ituloy kasi ang tinatanggap ko lang is yung talagang may paniniwala doon sa ginagawa ko kasi part pa rin siya ng manifestation. Ang wishing candle and cord cutting guys is part pa rin siya ng manifestation, okay? So kung ano yung sinesend mo, mas mabilis itong e-effect. Mas mabilis siyang parang gagana. Ang pinakamabilis na nangyari sa akin is, ang pinakamabilis na nag-feedback sa akin na client is kinabukasan nangyari siya kasi buo yung tiwala niya. So kung may pagdududa ka doon sa gusto mo mangyari, huwag nyo nang ituloy. And again guys, ang wishing candle at cord cutting, especially ang cord cutting, hindi po ako tumatanggap na pag hiniwalayan na is babalik yung person nila. So parang babaliwin nila yung person nila. Hindi po guys, ganun po ang cord cutting. Okay? So, ang cord cutting guys is kung gusto mo na mag-move on or kung gusto mo na kahit papano is maibsan na yung sakit na nararamdaman mo sa mga in relationship, kung sa tingin mo is parang nagiging toxic ka na doon sa relasyon, mababawasan siya guys, okay? And kung desidido ka na mag-move on talaga, ayan, mangyayari yan guys, okay? Basta tiwala lang. Ayan. So, tignan natin guys, kanina ba tong love reading? Kanina ba tong love reading spirit guide? Meron po tayong The Chariot. So, mukhang may travel kayo abroad. Yung iba sa inyo pwede nag-a-apply ka abroad. Ayan, hindi siya, hindi ko nakakita yun sa ano. Pero, I think ito Chariot kasi guys, opportunity to. So, siguro madami bumabagabag sa isip nyo. Biyahe. So, yung iba sa inyo baka nagpaplano kayong bumili ng sasakyan, no? So, siguro bago ka pumasok sa relationship, gusto mo muna na i-improve mo na yung sarili mo. Baka nagpa-practice ka mag-drive. Gusto mo mag-explore. So, yung iba sa inyo guys mag-outing. Gusto niyo guys kahit paano is ma-relax. Ganun po yung pinapakita sa akin dito. Okay? Yung iba naman sa inyo guys na LDR, ayan mukhang nagpaplano yung person mo na magbiyahe papunta sa'yo. Yung iba naman sa inyo guys parang kukunin kayo ng person mo, no? Baka pipetitionin kayo sa abroad. Ayan, may nakikita akong pag-uusap dito. Okay? Tignan pa natin. Meron po tayong Two of Swords. Okay. Travel pa rin to. Baka parehas kayo guys nagpaplano ng person mo na bumili ng sakyan or yung relationship nyo is parang may usapan about sa sakyan or biyahe. Okay? So, Two of Swords guys, ang nakikita ko dito, mukhang may mga hesitation dito sa relationship na to, no? Nandun sa point na parang may mga pag-aalangan, nakikita na nila kung ano yung magiging resulta. So, parang nagiging advance kayo dito sa relationship na to. Masyado kayong dominante. Kasi ito, energy mo pa lang dito, oh. Parang wala kang emosyon, okay? So, sobrang balanse. Hindi ko nakikita parang nababaliw ka doon sa person mo. Walang ganon. Mahal mo, pero at the same time, mas practical ka. Okay? Two of Swords, guys, parang meron kang pagbabago na gagawin sa sarili mo. Especially sa physical appearance. Baka may mga magpapasurgery. Ano ba ito? Papaganda, papagwapo, mag-exercise. Okay, tignan natin. Meron tayong Eight of Swords, may failure. So, iba sa inyo guys, may mga plano kayo ng person mo na parang ilang beses na siya guys nag-failed.
Pwedeng ilang beses na parang may mga delay, hindi matuloy-tuloy yung mga plano nyo. Ganun po yung pinapakita sa akin dito. So, nadi-disappoint na kayo kasi parang hindi nangyayari, no? Kung nasa abroad ka siguro, inaayos mo yung visa or inaayos ng person mo yung visa. So, parang hindi siya guys na-aprubahan. Okay? Kaya parang matinding struggle yung pinagdadaanan nyo ngayon. Dumadanas kayo ng challenge. Okay, tignan natin. Kanino po itong love reading spirit guide? Kanina po itong love reading, meron tayong Ten of Swords, may betrayal. So, itong person na to guys, pwedeng willing ka pa rin tulungan to kahit na binetray ka niya, kahit na parang binetray ka ng family, or basta may betrayal na nangyari dito. Kumbaga, nasaktan ka niya, nandun sa point na may mga pag-aalangan ka dun sa connection, pero malinaw naman yung pinapakita sa akin na parang binibigyan mo pa rin siya ng chance na patunayan niya yung sarili niya sa inyo. Ayan. Okay, so may nakikita rin ako dito na parang may nangyaring cheating dito. Ayan, cellphone no, sinaksak. Pwede may nabasa ka, may nalaman ka, may nabalitaan ka, pwede may na-stalk ka, na nagpasakit ng damdamin mo. Okay? So, pero alam nyo guys, sa nakikita ko sa'yo, parang lagi ka nagpapatawa dito sa relationship na to. So, bakit ganun? Yung iba kasi talaga, parang ramdam nila na may pagbabago pa yung person. Kaya parang pinipili pa nila magstay at inaantay na may magbago do sa person nila. Okay? Pero ikaw guys, practical ka kasi the chariot, nakapokus ka sa mga opportunity na dumarating sa'yo. Tingnan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Tingnan natin ha, baka masagap natin energy ni person. Meron tayong addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Alam nyo guys, itong person na to, silosa to, no? Binabaligtad ka niya. Okay? Parang takot siya sa sarili niyang multo. Nagsiselos itong taong to, nagsiselos to kasi ginagawa niya. Okay? Or may may nababasa ka pero hindi mo guys mapatunayan kung talaga nag-cheat na ba sa'yo. Pero pwedeng may hinala ka na may something na talaga, no? Kung hindi man to cheating, pwedeng may nakikita ka na may kinakausap siyang iba bukod sa'yo. So, addiction guys, ito yung energy ng person mo, no? May mga bisyo ito na hindi niya guys kayang tigilan pa sa ngayon, okay? Pwede rin naman guys na, na masyadong na-addict sa yosi, sa sugal, sa pambababae, panlalalaki. So, kung ano-ano pang bisyo, guys. And nakikita ko rin, guys, na grabe, no? Sobrang nakadepende sa'yo tong taong to. So, medyo nagiging controlling siya kasi takot siyang mawala yung source of income niya. Natatakot siya na mawala ka kasi malaking opportunity ka para sa kanya. Kumbaga, trophy ka. Kaya masyado siya, guys, nakadepende sa inyo. Okay, tingnan natin. Meron tayong talking, interested, conversing, more awaited message arrives, text, call, email, hovering. Okay, may nakikita akong pag-uusap na mangyayari sa inyo nito ni person. Siguro kung ano man tong pag-uusap na to, masinsinan to, wedding. Okay, pwedeng wedding itong pag-uusapan nyo. Iba naman sa inyo guys kung bakit may Ten of Swords. Baka may mga pagdududa kasi dala na rin guys ng sobrang pagmamahal. Okay? Alam nyo guys, sasabihin ko sa inyo, yung sobrang pagmamahal, hindi yan guys nakakabuti. Okay. Ayan, okay? Hindi yan guys nakakabuti rin. Okay lang na mahalin nyo isa't isa, pero minsan kasi guys nakakasakal Nakakasakal yung sobrang pagmamahal. Yun yung magiging dahilan kung bakit parang gusto nang kumawala ng isa. So siguro kailangan balance lang dito sa connection na to. Okay? Ayan, tignan pa natin. Mukhang may pag-uusap kayo about wedding. Meron tayong passion. Insane chemistry, like each other, equally having fun. Sobrang masaya tong taong to guys sa feeling niya sa inyo, no? Sa feeling mo. Passion kasi guys, ito sobrang nandun sa point na wala na siyang nakikitang iba. Pwede kasi ito sa past na to nangyari, no? Itong failure na to. Pwede sa past na nangyari and willing naman siya guys na ayusin or pwedeng frustration yung nangyari kung ba't siya nag-entertain.
Pwede kasi guys na talagang toxic yung relationship nyo. Ganun kasi, pag toxic talaga nag-e-entertain, nahanapin, parang maghahanap siya ng iba, maghahanap siya ng lambing pero hindi ka naman kayang bitawan. Ganun kasi yung nakikita ko sa person mo, no? Naghahanap siya ng pagmamahal sa ibang tao pero hindi kanya kayang bitawan. Ayun, no? Merong girl with the snake. Parang gumagawa siya guys kasi ng paraan eh. Okay, para ma-save niya yung finances niya na kung sakaling bitawan mo siya, may sasalo sa kanya. Okay? Hindi naman parang sa pagiging mukhang pera, pero kasi wala pa siyang kakayahan. Okay? Tignan natin. Heartbroken. Diba? Broken-hearted si person mo daw. Hammer. Nakikita ko guys, ayan, paulit-ulit tumatakbo sa isip niya. Ikaw, namimiss ka nito, like ka na alala, umaga gabi, bago matulog, naiisip ka na niya, pagkagising, ikaw agad yun nasa isip niya. So, hindi ka mawala sa isip ng taong to, guys. Ayan. So, tignan natin yung energy. Okay? Kunin natin tong card. Ano yung nararamdaman mo doon sa person? What I mean si person. Ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo? Nararamdaman sa'yo ng person mo? Intuition. So, ito guys, pinapakiramdaman ka. Okay? So, yung nakikita kong nararamdaman sa ng person mo guys, may mga tamang hinala talaga siya. Okay, and malakas yung pakiramdam niya, pinapakiramdaman ka niya. So, tingnan mo yung bottom of the deck natin, gloom. Medyo may pagka-emotional si person guys, no? Kumbaga sa panahon, may pagka-gloomy days, no? Parang ganun, makulimlim, pero walang ulan, no? Emotional, pero hindi siya guys makaiyak. Pwedeng umiiyak siya pag siya na lang mag-isa. Okay, hindi niya guys pinapakita sa ibang tao, pero mukhang kakaisip niya sa inyo guys. Nalulungkot siya every time na iisipin ka, naiiyak tong taong to. Okay? Grabe. Sige, tingnan natin ano naman yung tingin sa'yo ng person mo. Tingin sa'yo ni person. Tingin sa'yo ng person mo. Meron tayong acceptance. Parang nakikita niya sa inyo guys, nag-move on ka na, natatanggap mo na, no? Natatanggap mo na kung ano yung sitwasyon nyo ngayon, tanggap mo na kung anong meron ka lang ngayon, and hindi ka na guys naghahangad pa ng higit pa dito sa connection na to. So, slow down na yun, no? Medyo may alam mo yun, medyo naglalaylo ka dito sa relasyon na to. Okay, ganun yung pinapakita sa akin guys. May mga bagay na parang hindi mo minamadali o hindi mo na inaasa dito sa taong to. Okay, kasi parang feeling mo, kaya mo naman siyang gawin. Okay, so ayan. I think nakaka-move on ka kasi sabi nga nila, acceptance is the best way to move on. Ayan. Tignan natin ano naman yung magiging action ni person. Ano yung magiging plano niya dito sa connection na to, spirit guide. Spirit guide. Ano po yung magiging plano dito sa connection na to? Meron tayong intuition. Yung plano niya kasi guys, puro siya plano. puro siya plano, puro siya pangako. And pwedeng yun lang din guys yung nagiging disappointment mo. Yung parang puro siya pangako pero wala naman siya guys ginagawa. Para mag-improve itong relationship na to or para mag-improve siya. Okay? Wala kang nakikitang pagbabago dito sa taong to. Ganun yung nakikita ko sa inyo. Kasi yung plano niya guys, puro siya plano. Gratitude, ayan, parang nag-aantay na lang siya guys ng himala. Okay, masipag naman tong taong to, pero may something talaga sa kanya na parang hindi siya ganun ka-diskarte, no? Pero alam mo naman sa sarili mo, masipag naman tong taong to, pero nakukulangan ka. Ayan, no? Gratitude, anger, mainitin pa ulo nito, laging stress, so makikita mo parang laging nagyoyosi, umiinom. Doon niya siguro guys na, nadadivert yung stress niya, no, sa mga bisyo niya. So, pati ikaw, nai-stress na rin sa ginagawa niya. Tignan natin ano yung outcome. Spirit guide, ano po yung outcome? Ano po yung outcome? Meron tayong relief. So, hindi na siya nahihirapan pa, no? Parang,
nakakapag-isip-isip nga to guys. Marami siya guys nagiging parang realization dun sa connection. Okay? Tignan naman natin guys sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo ngayon? Ano yung nararamdaman mo kay person mo ngayon? Shadow work. Oh, may pagka-yin yang. So, ano mo daw guys, no? Opposite sign mo tong taong to. Okay, search mo guys sa Google, ano yung mga opposite sign mo. Okay, baka same kayo, no? For example, Capricorn ka, tapos nagkataon na Pisces yung person mo, tapos nakita mo sa Google na yung opposite sign mo is Pisces. 'Di ba? So, para sa'yo talaga tong reading. Shadow work. Ang nakikita ko sa inyo guys, parang gusto mo na magpahinga muna. And, gusto mo guys na parang siya naman yung sumalo sa inyo kasi napapagod ka na eh. Okay? So, parang nandun ka sa point na inaantay mo kung ano yung kaya niyang gawin, no? Kung ano yung isa-sacrifice itong taong to. Kasi may mga, may mga, sabihin na natin na practical ka, marami kang side hustle, pero parang pagod ka na, parang gusto mo at least magpahinga kahit 1 month. Hindi pong wala kang ginagawa, wala masyadong iniisip, pero hindi mo siya guys magawa kasi wala naman tumutulong sa inyo. Yung nararamdaman mo sa kanya guys, gusto mo maging katuwang tong taong to or matulungan ka man lang niya guys, no? Medyo pagod ka na. Pero siguro guys, kailangan intindihin mo rin yung person mo. Baka meron din siya guys pangangailangan. Or pwedeng wala siya guys ngayon kakayahan. Ayan. So, yung bottom of the deck, intrusive thoughts. Alam niyo ba tong intrusive thoughts na to? Okay, like, madami kang naiisip na negative doon sa relasyon. Yung tipong nagsasama pa rin kayo ng person mo. Naiisip mo na gusto mo siyang bungangaan, hiwalayan, ganyan. Pero in reality, hindi mo kayang gawin. Parang ganun. Pero yung iba guys, nagagawa nila, no? Yung tipong nakakapagplano sila sa isip nila, tapos napapanindigan nila kung ano yung naiisip nila. So, nasan ka doon? Tignan natin ano yung tingin mo kay person. Tingin mo sa person mo ngayon. Meron tayong slow down. So, ayun, medyo laylo ka nga dito sa relationship na to kasi pagod ka na, oh. Tignan mo, may pag-iyak-iyak ka din dito, jealousy. Pagod ka ng magselos. Ganon, no? Yung tipong kahit sa kaibigan, saan ka ba nagsiselos? Pwedeng nagsiselos ka sa ibang tao kasi pat sila kaya nilang gawin. Tapos ikaw parang yung support hindi mo makuha dun sa person mo. So, kung makita nyo guys, slow down. Kaya parang may naglalaylo ka dito sa relationship na to. Kasi parang gusto mong i-improve mo na yung sarili mo. Pero yun yung bagay na hindi mo magawa. Yung i-improve talaga yung sarili mo. Okay, so yung tingin mo sa person mo guys, parang kailangan nyo ng pahinga, no? Nakakaisip ka dito na parang ito yung kailangan natin para kahit paano tayong dalawa, hindi nai-stress. Kasi ramdam mo na yung stress dun sa relasyon eh. Tignan natin guys, ano naman yung magiging plano mo dito sa connection na to. Meron tayong healing. Ayan, gusto mo na mag-move on. Gusto mo na mag-relax. So, iba sa inyo guys, magpo-focus ka sa mga, sa mga opportunities, sa career, sa side hustle. And alam nyo guys, ang daming magagandang mangyayari sa inyo once nabitawan mo tong taong to. No? Or at least bigyan nyo muna ng space yung isa't isa. Kasi hindi kayo guys nakakapag-isip ng maayos. Kasi nga, mas nangingibabaw sa inyo yung negativity na nakukuha nyo dun sa partner mo or nakukuha din sa'yo ng partner mo. So, siguro kailangan nyo muna ng distansya. Okay? Cool off muna kayo. Ayan. So, yung nakikita ko sa'yo, gusto mo na mag-move on. Healing. Tignan natin yung outcome. Meron tayong happiness. Ito yung magiging outcome, guys. No? Magiging masaya ka na sa mga decision mo sa buhay. Lalo na't kung i-let go mo tong taon to. Okay? So, i-let go mo para tuluyan ka ng maging masaya. Tignan natin ano yung magiging future. Meron tayong 6 of Cups. Tignan mo naman, no? Nagpo-focus ka sa family mo, sa improvement mo, at parang may mga pinupurso ka dito na mga, parang hobby. Pinupurso mo na rin yung mga passion mo, yung mga gusto mong gawin noon na hindi mo guys nagagawa kasi limitado or may mga kumukontra.
Meron tayong Eight of Wands. So, nandun pa rin sa point na naiisip mo tong taong to. May nakikita rin ako guys sa parang nagme-message pa rin siya sa inyo. Pero ikaw, tignan mo naman, kiber ka na dito, no? Nakapokus ka na talaga sa healing. Parang gusto mo na lang guys mag-focus sa family mo. Okay? And, ayan. So, alam nyo guys, marami nakikiramay sa inyo. Sa family, family, friends, lalo na kung ikaw ay broken-hearted. Pero alam nyo guys, pwedeng sa umpisa lang yon and pwedeng finally nakarecover ka na dito sa relationship na to. Okay? Pwedeng mas naging okay ka na ngayon. Okay? Ayan, nag-heal ka na ng tuluyan and magpasalamat ka sa mga taong nandiyan nung panahong broken-hearted ka kasi sila yung hindi nang iwan sa inyo. Meron tayong The Hierophant. Feet on earth, mind on heaven. Diba? So, ibig sabihin, wag lalaki ang ulo. Ibibigay na sa inyo ni universe yung mga blessing na matagal na dapat binigay niya sa inyo. Yun nga lang, hindi niya maibigay kasi punong-puno ka ng negativity. So, sinasabi lang dito guys na parang once na dumating sa inyo yung mga blessing na to is, di ba, tuloy nyo lang guys yung pagiging down to earth. Kailangan nakatapa ka pa rin sa lupa. Okay lang na tanawin mo yung mga blessing. Pero, wag guys, lalaki yung ulo nyo. Okay? Tignan natin. Love advice. Romantic feelings. So, nakikita ko naman na parang kahit papano, nakikita mo naman na minahal ka naman at kilalambing ka nito ni person. So, nag-e-effort din naman siya, guys. Na-appreciate mo yung mga effort nitong taong to. Meron tayong make the effort. Pwede rin naman, guys, na yung nagiging selosan dito is baka may naunang asawa tong taong to, no? Kahit papano is nag-uusap pa rin sila kasi may mga opportunity. May mga responsibilidad sila, no? May mga anak na nag-uugnay. So, nandun sa point na may mga selos talaga. Nagiging toxic pa rin, no? Meron tayong wedding. Ayan, may kasalan. Mukhang mag-effort talaga yung person mo. Alam mo, nakikita ko sa kanya, gustong-gusto kanyang pakasalan. Ikaw na talaga yung nakikita niya. Yun nga lang, guys. Pwede yung ibang involved kasi nagawa niya na before, then may magpapatawad. Pwede rin naman, guys, na kung walang cheating, pwede may nakita ka na may kinakausap tong taong to. So, maraming factor, no? So, isipin mo na lang kung saan ka doon. Pwede may naunang asawa, so hanggang ngayon nag-uusap pa rin. Pero may nakikita akong wedding dito. Ang kailangan nyo lang talaga guys, i-let go nyo muna yung isa't isa. Kung hindi nyo guys kayang i-let go yung isa't isa, kahit yung mga issue nyo na lang, no? Para pasukin kayo ng blessing. So, malakas yung six of Cups, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo. A little bit of ear sign. Kasi nandito yung Hierophant. Okay? So, may nasagap akong Libra dyan. Tignan natin, guys. Ano yung message? Dilipitin ko sana. Okay. Message the person. Pero yan na natin. Patong na lang natin tong card. Ayan. Ano yung gusto sabihin sa inyo ng person mo? Our love is eternal. Diba? Di nawawala yung pagmamahal niya sa inyo. Can you hear me whisper your name? May pagkabingi ka ba? Mo daw siya naririnig? Or naririnig mo daw ba siya? Now is not the time. So, ibig sabihin, hindi ka pa niya kayang panindigan kasi meron siyang kailangan tapusin. Or pwedeng napanindigan ka na niya. Pero, hindi guys, pwedeng may problema pa kasi na kailangan yung isettle muna ni person. So guys, ito na po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.